Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Yung lead defense counsel nitong si Sara Duterte sa kanyang impeachment case na si Attorney Sheila Sison ay seasoned lawyer. Napakagaling. Sana itong si Sara Duterte, wag nang palitan itong si Attorney Sison. Bakit? Dahil para silang iisang lahi. Para silang sinasabing birds of the same feathers flock together. Ano rin to? Style. DDS. Yung kanyang ipinapakitang attitude, bagay kay Sara Duterte. Kaya sabi ko, sana wag nang palitan itong si Lead Defense Counsel, Attorney Sheila Sison. Dahil siguradong matutuwa ang publiko sa kanila. Yung kanyang pinakitang arrogance, yung pinakita niyang galing, yung pinakita niyang pagiging firm at knowledge sa batas, talagang bagay na hawakan niya itong trial ni Sara Duterte. Para silang para silang magkakapatid. Para siyang kapatid sa ugali. Itong sila Pulong, itong sila Basti, itong sila Kitty, Sara Duterte. Ganon yung mga style nila. Mga ugali nila. Ang gagaling din, matalino. Kaya lang, mukhang nilampaso siya ni ni Congresswoman Luistro. Doon pa lang sa opening statement, swak na swak yung sinabi. Yung mga binitiwang salita nitong si Congresswoman Luistro. Tamang-tama doon sa kaso na hinahawakan nila na isang impeachment case. Ito namang si Attorney Sheila Sison, dahil sa pagiging seasoned lawyer niya, nagpa-impress. Ang ginawa nito, nagpa-impress sa kapwa niya abogado. Yun ang ginawa niya kahapon. Para mang kinukumbinsi niya yung mga abogado nung kabila, yung mga prosecutors na magaling siya. Na siya ang pinakamagaling at mai-intimidate kayo sa akin. Parang gano'n na sinasabi niya. Suwak na suwak sa ugali ni Sara Duterte. Kaya sana wag palitan ito ni Sara. Tamang-tama. Pati yung itsura niya, nakakala mo galit. Parang galit sa mundo. Bagay na bagay siya dun sa trabaho niya na ang didepensa niya ay ang mga allegation ay unexplained wealth, pagbabanta sa buhay ng presidente, at kung ano-ano pang mga high crimes. Kaya bagay na bagay siya na mag-handle nitong kaso ni Sara Duterte dahil very intimidating siya. Baliwala sa kanya ang audience. Baliwala sa kanya ang public. Hindi niya iniisip na nanonood dito ang general public. Nanonood ang mga mamamayang Pilipino. Ang ini-intimidate niya, yung prosecution. Ay nako, sana wag itong maturuan kung ano ang tamang kilos diyan sa impeachment trial na yan, nang sa ganon, magtuloy-tuloy yung kanyang pagdala ng napakagandang presentasyon on behalf of Sara Duterte. Kaya nga sabi ko, bagay na bagay sila ng kanyang amo. Yung sinabi ni Congresswoman Luistro, swak na swak sa taong bayan. Ipinaliwanag niya sa mamamayang Pilipino kung ano ang ibig sabihin nitong ginagawang paglilitis sa ating Vice President. Pinaliwanag niya ng maayos ano ang hinaharap nito at ano ang dapat nating tingnan dito. On the other hand, itong si Attorney Sheila Sison, nagpasikat sa mga pinagsasabi niyang batas, nagpasikat sa kanyang attitude, nagpasikat sa kanyang arrogance, nagpasikat sa kanyang
supposed to be katapangan sa pagharap sa mga kalaban, sa opposing team na kanyang haharapin diyan sa impeachment trial na yan, sa impeachment court na yan. Kaya lang, sana nga ayoko magsalita tungkol dito dahil baka biglang-bigla mapalitan. Baka biglang-bigla makapag-isip si Sara Duterte na mukhang mali ang nilagay niyang tao. Sana hindi na ako magsasalita. Kaya lang, hindi ko matiis na hindi magkomento doon sa nakita ko. Yung ugali pa lang nitong si Attorney Sison, wala nang mararating ang kanilang depensa. Ipinagmamalaki pa niya yung sinasabing 32 million na botong nakuha nitong si Sara Duterte. Ano naman ang connect nun, Attorney Sison? Ano ang koneksyon dito sa hinaharap na impeachment case nitong amo mo, nitong si Sara Duterte? Wala. Kahit na buong mundo pa ang bumoto kay Sara Duterte, kung siya ay may ginawang pagnanakaw, kung siya ay may ginawang pagbabanta, kung ano-ano pang krimen ang ginawa niya, hindi masasalo ng 32 million yung krimen na yan. Abogado ka ba talaga? Yung 32 million votes na yan, narinig ko na kay kay Kaufman. At saka narinig ko na rin yan kay yung Pugante, yung sabi nila bakla daw. Yung Pugante na nasa Europe. Madalas niyang sabihin yan na hindi daw dapat natin ginaganyan itong vice president nila. Itong si Sara Duterte dahil ibinoto ito ng 32 million na mga Pilipino. Lalo tuloy na halata na wala silang maayos na depensa sa ilalabas na mga witnesses, doon sa mga ilalabas na dokumento, na mga pinaggagawang kalokohan nitong vice president nila. Kahit na buong mundo pa nga ang bumoto dyan, kung magnanakaw yan, magnanakaw pa rin yan. Kung yan ay dapat hatulan ng bitay, dahil sa pagbabanta ng buhay, dahil sa pagnanakaw, dapat hatulan pa rin yan. Kung kailangan makonvict yan, dapat makonvict yan. Hindi mo i-absuelto yan dahil binoto ng 32 million Filipinos. At uulitin ko yung aking sinabi tungkol dyan sa 32 million na yan. Yung 32 million na yan na pinagmamalaki nyo, hindi talagang 32 million yan para kay Sara Duterte. Majority ng boto na yan mga supporter ni Bongbong Marcos. Hindi ko sinasabi ako supporter ni Bongbong Marcos, pero ang sinasabi ko, reality. Hindi lahat yan, kaya umabot ng 32 million ay dahil sa 100% tagahanga or taga-suporta nitong si Sara Duterte. Kaya niya nalagpasan ang boto ni Bongbong Marcos dahil sa solid ang Mindanao vote. Pero, kung pagbabanggain natin yung boto ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos, kung ang pagbabasihan natin ay Luzon at Visayas, lalamang si Bongbong Marcos dyan. Kaya lang kayong mga abogado, karamihan sa inyo, may hina mag-compute. Kaya umabot ng 32 million yan dahil lang sa Mindanao votes. Dahil solid. Umabot ng 80+% itong si Sara Duterte. Pero kung paglalabanin mo yung dalawa, Luzon at Visayas lang, lalamang si Bongbong Marcos dyan. Doon sa nakaraang 2022 election. Yan yun. Kung gusto nyo mag-compute kayo, patunayan yung mali ako. Kaya nga sinasabi ko, karamihan kasi sa mga abogado, mahina mag-compute. Anyway, at kung pag-uusapan yung present time, kahit na nakakuha siya ng 83 to 85% solid votes diyan sa Mindanao, hindi na rin ganyang kalaki ngayon yan. Marami na ang natauhan. Marami na ang nagising at nakita
ang kalokohan ng pamilya Duterte. Marami na ang hindi believe diyan sa mga pinaggagawa nila, marami na ang nagising dahil sa dami ng anomalya na hinaharap nila. Dahil sa laki ng kaso na hinaharap ng tatay nila, sa laki ng hinaharap na kaso nitong si Sara Duterte sa impeachment, at yung mga anomalya na dapat maimbestigahan dyan sa Davao City involving Pulong Duterte at itong si Baste Duterte. Pag naimbestigahan lahat yan, lalong babagsak ang popularity ng pamilya Duterte. Well, lumalayo ako sa topic ko. Ang topic ko talaga itong si Attorney Sheila Sisond. Seasoned lawyer daw ito eh. Pero hindi ko nakita yung pagiging seasoned lawyer nitong si Sison dito sa opening remarks niya, dito sa mga banat niya, dito sa opening statement niya, against opening statement nitong si Congresswoman Luistro. Malayong malayo. Parang ano ka, parang sumusunto ka sa buwan. Hindi mo alam ang ginagalawan mo, hindi mo alam kung anong klaseng paglilitis itong hinaharap mo. Pero ayoko na sanang sabihin yan, baka bigla kang palitan. Sana wag palitan ni Sara Duterte. Sana napabilib niya itong si Sara. Kasi yung pananalita nitong attorney season na to, ang pinabibilib niya si Sara Duterte. Kaya sana naman nakumbinsi niya si Sara Duterte na siya ay talagang magaling. Ang ini-intimidate niya ay yung prosecution na never mong ma-intimidate ang tulad nila Attorney Luistro, nila Attorney Chel Jokno at iba pang mga lawyers yan. Lalo na naanda dyan si Attorney Lorna Kapunan. Kaya hindi uubra yung mga pasikat mo, hindi uubra yung mga pang-i-intimidate mo. Kaya nga lang, pagkakamali ko lang, dapat hindi ko na binanggit ito dahil baka nga bigla kang palitan ni Sara Duterte. Anyway, maikling vlog lang po tayo ngayon sa komento ko ngayon tungkol dito sa nangyaring impeachment kahapon at tungkol sa mga naging opening statement nitong dalawang magkabilang panig. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. Doon po sa mga bago lang sa akin channel, please subscribe. Please hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Paki-share na rin po nang sa ganun marami makarinig ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. Thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli.